Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi makapapayag si Sam na mauwi sa wala ang kaso na hinahawakan dito sa pagkahuli dito sa kay Victor Safra. Kaya kahit sinabihan na siya ng kanyang Sir Delgado na hands-off na siya sa kaso, ay sekreto niyang pinulong ang kanyang mga tauhan. Nahanda namang tumulong sa kanya na ituloy nila ang kaso para mapanagot itong si Victor Safra at ang tanging lead na makakatulong sa kanila ay itong si Mr. Chan. Kaya tinawagan si Mr. Chan ang nagpanggap ulit na buyer ng ginto na may kapital na 5 million. Agad namang ibinigay ni Mr. Chan ang address kung saan sila pwedeng magkita. Habang si Lucas naman, dahil wala ang kanyang kuya Victor ay siya nang namamahala sa kanilang negosyo at gustong turuan ng leksyon ang nakahuli sa kanyang kuya na walang iba itong si Sam Jacinto. Pero pinigilan siya ng kanyang ina na unahin ang mas importante na kanilang problema. Ito ang pagkahuli o pagpapatahimik dito kay Mr. Chan. Kaya naghanda ang grupo ni Lucas para puntahan kung saan nagtatago itong si Mr. Chan na ngayon ay nagkakaroon ng clearance sale sa kanyang tindahan dahil gusto nito magkaipon ng pera dahil magpalamig ito o magbabakasyon at kailangan niya ng maraming pera. Dala na rin ang pagtatago dahil alam niya na siya ang susunod na huhulihin ng mga NCIA. Habang si Gabo naman dahil sa kagipitan ay napilitang lumapit dito sa kay Tatang at humihingi ng tulong dahil kailangan nito ang pera at binigyan siya ng isang misyon. Ito rin ang paghuli kay Mr. Chan, buhay man o patay, dahil kailangan nito na makuha ang ginto. At dito maghaharap ang tatlong grupo. Grupo ni Lucas, grupo ni Samantha, at itong grupo ni Gabo. Sino kaya ang magtatagumpay na makahuli dito kay Mr. Chan? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Si Gabo.